Nakaranas ka na ba ng isang sakit na hindi mo maipaliwanag? Isang kirot na dumarating at nawawala na parang walang dahilan? Naisip mo na ba kung may mas malalim itong kahulugan? Isang bagay na lampas sa pisikal. At kung sabihin ko sa iyo na maaaring ang Diyos mismo ang nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng sakit na ito, na ang nararamdaman mo sa iyong katawan ay maaaring isang babala mula sa langit, isang tanda na kakaunti lamang ang nakakaunawa, ngunit may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ng buo. Ang katotohanan ay madalas nating hindi napapansin ang mga senyales na ibinibigay ng Diyos sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga panaginip, intuwisyon at maliliit na pangyayari sa araw-araw. Ngunit kapag hindi natin ito pinapansin, maaaring gamitin ng Diyos ang isang bagay na imposibleng baliwalain, ang ating sariling katawan. Hindi lahat ng sakit ay pisikal lamang. Ang ilan sa mga ito ay may espiritual na bigat, may nakatagong kahulugan na maaaring magbunyag ng malalalim na katotohanan tungkol sa ating pananampalataya, buhay at relasyon sa Diyos. At ngayon, malalaman mo kung ano ang nais ipakita sa iyo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga sakit na ito. Bago tayo magsimula, nais kitang anyayahan na iwan ng komentong ito. Panginoon, buksan mo ang aking mga espiritual na mata. Higit pa ito sa isang simpleng komento. Ito ay isang gawa ng pananampalataya, isang deklarasyon na ikaw ay handa ng maunawaan ang nais ipahayag ng Diyos sa iyo. At huwag kalimutang i-like ang video na ito. Sa pamamagitan nito, matutulungan mong maabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao na nangangailangan ng kaliwanagan. Isipin mo ito bilang isang paraan ng digital evangelism. Maaaring gamitin ka ng Diyos upang ihatid ang isang revelasyon na babago sa buhay ng isang tao. Binabati kita dahil narito ka ngayon. Kakaunti lamang ang may lakas ng loob na hanapin ang espiritual na kahulugan sa likod ng mga pagsubok sa buhay. At ngayon, ihanda ang iyong puso dahil maaaring buksan ng araling ito ang iyong mga mata sa isang bagay na hindi mo pa napapansin noon. Maniwala ka, ang pangalawa sa huling bahagi ng pag-aaral na ito ay maaaring naglalaman ng susi upang buksan ang isang biyayang hinihintay mo. Simulan na natin. Kapag ang sakit sa katawan ay tawag mula sa Diyos, naisip mo na ba na minsan ang sakit na nararamdaman mo ay maaaring isang tawag mula sa Diyos? Na maaaring sinusubukan kanyang bigyan ng isang malalim na mensahe, isang bagay na hindi mo pa napapansin? Madalas sa sobrang abala natin sa pang-araw-araw na buhay, hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos sa maliliit na detalye. At sa mga sandaling iyon, maaaring gumamit siya ng isang paraan na hindi natin kayang baliwalain, ang ating sariling katawan. Si Job at ang mga sugat na nagpakita ng layunin, isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa sa Biblia ng kung paano maaaring magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng pisikal na paghihirap ay ang kwento ni Job. Si Job ay isang matuwid at tapat na tao sa Diyos, ngunit bigla niyang nawala ang lahat, ang kanyang kayamanan, pamilya at maging ang kanyang kalusugan. Ang kanyang katawan ay napuno ng napakasakit na sugat, kaya't siya'y naupo sa abo at kinayod ang kanyang mga sugat gamit ang basag na palayok. Job 2:7-8. Maraming tao ang tumitingin sa kwento ni Job at nakikita lamang ang pagdurusa, ngunit may mas malalim na mensahe rito. Hindi alam ni Job, ngunit ang kanyang sakit ay may mas mataas na layunin. Ang Diyos ay hindi laging nagbibigay ng sakit bilang isang parusa. Minsan ito ay isang pagsubok na dinadala tayo sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Maaring ikaw mismo ay dumaranas ng sakit sa iyong katawan ngayon. Marahil ay isang karamdaman, isang patuloy na pagkapagod o isang sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. At kung ang sakit na ito ay isang tawag upang mapansin mo ang isang
bagay na hindi mo pa nakikita, hindi kailanman hinahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng paghihirap ng walang layunin. Si Job ay nagdusa, ngunit sa huli, nakamit niya ang isang makapangyarihang revelasyon. Sinabi niya, "Dati, narinig lamang kita sa sabi-sabi, ngunit ngayon nakita na kita ng aking mga mata." Job 42:5. Ang sakit ay maaaring maging daan patungo sa isang mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Ang Apostol Pablo at ang tinik sa laman, isa pang halimbawa ng sakit na ginamit para sa isang banal na layunin, ay ang kwento ni Apostol Pablo. Binanggit niya ang tungkol sa isang tinik sa laman, isang bagay na nagpapahirap sa kanya. 3 beses niyang hiniling sa Diyos na alisin ito, ngunit hindi ito inalis. 1 Corinto 2:7-9. Hindi tiyak ng Biblia kung ano ang tinik na ito. Iniisip ng ilang iskolar na maaaring ito ay isang malalang karamdaman, isang problema sa paningin o isang matinding emosyonal na pagdurusa. Ngunit sa halip na alisin ng Diyos ang kanyang sakit, itinuro niya kay Pablo ang isang mahalagang aral. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. 1 Corinto 12:9. Minsan, hindi agad inaalis ng Diyos ang sakit dahil nais niyang turuan tayo na umasa sa Kanya. Ang akala nating pabigat ay maaaring isang instrumento ng pagbabago. Maaari bang ito rin ang nangyayari sa iyo? Mayroon bang isang bagay sa iyong buhay na nagpapahirap sa iyo, isang paulit-ulit na sakit na nagpapadama sa iyo ng kahinaan? Marahil ginagamit ito ng Diyos upang ituro sa iyo ang tunay na pagtitiwala sa Kanya. Ang mga sakit na dinadala natin at ang kanilang espiritual na kahulugan. Ngayon, nais kitang tanungin, anong uri ng sakit ang madalas mong nararamdaman? Hindi lamang ako tumutukoy sa mga karaniwang sakit, kundi yung mga tila hindi maipaliwanag. Nakaranas ka na ba ng matinding sakit sa likod o balikat na tila wala namang dahilan? Mayroon ka bang bigla ang bigat sa dibdib na hindi pisikal kundi parang isang pasanin? Ang Biblia ay nagpapakita sa atin na ang ilang sakit ay maaring may espiritual na kahulugan. Sakit sa balikat o likod maaaring sumasalamin sa mga pabigat na hindi dapat ikaw ang bumuhat. Mateo 11:29. Dalhin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin at makakahanap kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sakit sa dibdib o hirap sa paghinga, maaring senyales ng matinding pag-aalala o takot na bumabalakid sa kapayapaan ng Diyos. Pilipos 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin, ipahayag ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Matinding pagkapagod at kawalan ng enerhiya, maaaring palatandaan ng espiritual na pagkaubos na sinusubukan mong labanan ang lahat ng mag-isa. Isaiah 40:31. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapalit ng kanilang lakas. Ngayon, saglit kang huminto at magnilay. Anong sakit ang hindi nawawala sa iyong buhay? Ano kaya ang nais ipakita ng Diyos sa iyo sa pamamagitan nito? Kapag hindi agad dumarating ang kagalingan. Minsan, hinihiling natin sa Diyos na pagalingin tayo, ngunit tila hindi agad siya sumasagot. Sa Juan 6:6, nang pagalingin ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag, hindi ito isang instant na milagro. Una, gumawa siya ng putik gamit ang kanyang laway, ipinahid ito sa mata ng lalaki at inutusan siyang maghugas sa isang tiyak na lugar. Bakit hindi siya agad nagpagaling? Dahil nais niyang ituro na hindi lahat ng kagalingan ay biglaan. Minsan, ito ay isang proseso. Kung matagal mo nang hinihiling ang iyong kagalingan at hindi mo pa ito natatanggap, huwag mawalan ng pag-asa. Maaring ginagamit ng Diyos ang panahong ito upang hubugin ka sa isang mas mataas na antas ng pananampalataya. Ang layunin ng sakit, paglago at mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang sakit ay may layunin.
Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapahintulot ng paghihirap ng walang dahilan. Ang ginto ay pinadaraan sa apoy upang luminis. Ang karbon ay tinatapakan ng matinding presyon upang maging diamante. Ang pinakamalalakas na puno ay ang mga humarap sa pinakamalalakas na bagyo. Ang sakit na nararanasan mo ngayon ay maaaring ang proseso ng Diyos upang ihanda ka para sa isang mas malaki pang layunin. Kung naniniwala kang may plano ang Diyos, sa bawat sakit na nararamdaman mo, gusto kitang anyayahan na magkomento. Pinagkakatiwalaan ko ang layunin ng Diyos sa aking buhay. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Kahit hindi mo pagganap na nauunawaan, pinipili mong magtiwala at tandaan, ang pinakamalalim na revelasyon ay paparating pa lamang. Maghanda ka dahil sa mga susunod na minuto, mas mauunawaan mo kung paano ginagamit ng Diyos ang ating katawan upang makipag-usap sa atin. Kapag ang sakit ay isang babala mula sa Diyos, ang kwento ni Haring Asa at ang panganib ng pagwawalang bahala sa mga palatandaan ng Diyos. Maraming tao ang nabubuhay nang hindi namamalayan na sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa kanila. Nagsasalita siya sa maraming paraan sa pamamagitan ng Biblia, ng ibang tao, ng mga pangyayari at maging ng ating sariling katawan. Ngunit ano ang nangyayari kapag hindi natin pinapansin ang mga senyales na ito? Ano ang mangyayari kapag binigyan na tayo ng Diyos ng babala, ngunit pinili nating magpatuloy na parang walang nangyayari? Ang kwento ni Haring Asa ay nagtuturo sa atin ng isang makapangyarihang aral tungkol dito. Si Asa ay isang hari na nagsimula ng maayos ngunit nagtapos sa maling direksyon, at ang kanyang kwento ay nagpapakita ng isang mahalagang prinsipyo. Kapag hindi natin pinakikinggan ang tinig ng Diyos, maaaring ang ating katawan mismo ang sisigaw para humingi ng tulong. Ang magandang simula ni Asa at ang kanyang katapatan sa Diyos. Sa simula ng kanyang paghahari, si Asa ay isang taong may takot sa Diyos. Pinamunuan niya ang Huda at nagpatupad ng mahahalagang espiritual na reforma. Inalis niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ibinalik ang bayan sa pagsamba sa tunay na Diyos. Sa Digwang Kronika 14:2 sinasabi ng Biblia na si Asa ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon, kaya't pinagpala siya ng Diyos ng kapayapaan at kasaganaan. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Kapag tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, may kapayapaan, direksyon at kaayusan ng ating buhay. Naranasan ito ni Asa sa mga unang taon ng kanyang paghahari. Ngunit ano ang nangyayari kapag lumilihis tayo sa tamang landas? Ang hindi inaasahang pagbabago, huminto si Asa sa paghahanap sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umasa si Asa sa kanyang sariling lakas kaysa sa patnubay ng Diyos. Sa simula, lagi siyang kumukonsulta sa Diyos bago gumawa ng desisyon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unti niyang nilimot ang paghahanap sa Panginoon. Ito ay naging malinaw nang humarap siya sa isang banta ng digmaan. Sa halip na manalangin at humingi ng tulong sa Diyos, nakipag-alyansa siya sa hari ng Syria, umaasa sa tulong ng tao kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. 2 Kronika 16:1-3. Dito natin matutunan ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag tumitigil tayo sa paghahanap sa Diyos, nagsisimula tayong umasa sa sarili nating kakayahan at sa mga solusyon ng mundo. Dahil sa desisyong ito, pinuntahan siya ng propetang si Hanani at sinabing nagkamali siya sa paglalagak ng kanyang tiwala sa tao at hindi sa Diyos. Ngunit hindi nakinig si Asa. Sa halip na tanggapin ang koreksyon, nagalit siya at ipinakulong ang propeta. At ito ang isang matinding babala sa atin. Kapag hindi natin pinapansin ang mga palatandaan ng Diyos at tinatanggihan natin ang kanyang paggabay, binubuksan natin ang ating buhay sa mga hindi kailangang paghihirap. Ang sakit na maaaring naging kaligtasan niya,
Matapos niyang baliwalain ang babala ng Diyos, may isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Si Asa ay nagkaroon ng malubhang sakit sa kanyang mga paa. Sa halip na gamitin ang sakit na ito bilang pagkakataon upang lumapit muli sa Diyos, mas lalo siyang nagmatigas. Sa halip na hanapin ang Panginoon, umasa lamang siya sa mga manggagamot at sa mga solusyong makatao. Hindi problema ang paghingi ng tulong sa mga doktor dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng karunungan upang alagaan natin ang ating katawan. Ngunit ang naging mali ni Asa ay ito, itinakwil niya ang Diyos at inasa lamang ang lahat sa tao. Kronika 16:10 story. Sa ika-39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkaroon ng isang malubhang sakit sa kanyang mga paa, ngunit kahit sa kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon, kundi sa mga manggagamot lamang. Dito natin matututunan ang isang mahalagang aral. Minsan, ginagamit ng Diyos ang ating katawan upang tawagin tayo pabalik sa Kanya. Ang sakit ay maaring isang babala. Maaring sinasabi ng Diyos, huminto ka. Suriin mo ang iyong mga desisyon. Bumalik ka sa akin bago maging huli ang lahat. Ngunit sa halip na makinig, pinili ni Asa na manatili sa kanyang katigasan ng puso at sa huli, namatay siya sa kanyang sakit. Paano malalaman kung ang iyong sakit ay isang babala mula sa Diyos? Hindi lahat ng pisikal na sakit ay isang parusa mula sa Diyos. Ngunit may mga pagkakataon na ito ay may malalim na kahulugan sa espiritual. Narito ang ilang senyales na maaaring nagpapahiwatig na ang iyong nararamdamang sakit ay isang tawag mula sa Diyos. Ang sakit ay nagsimula matapos kang lumayo sa Diyos. Huminto ka bang manalangin at bigla mong naramdaman ang matinding pagkapagod, pananakit ng katawan o bigat sa iyong espiritu? Ang sakit ay lumilitaw kapag gumagawa ka ng maling desisyon. Kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay na alam mong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Nakakaranas ka ba ng matinding pananakit ng ulo, insomnia o hindi maipaliwanag na bigat? Hindi ito gumagaling sa kabila ng maraming gamot. Sinubukan mo na bang magpagamot ngunit tila walang epekto? Maaaring ang ugat ng sakit ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Ito ay nawawala kapag lumalapit ka sa Diyos. May mga taong nagpapatotoo na nang bumalik sila sa Diyos, ang kanilang karamdaman ay biglang nawala. Nararanasan mo ba ang alinman sa mga ito? Kung oo, baka sinusubukan ng Diyos na iparating sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Ano ang dapat gawin kapag nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng sakit? Tanungin ng Diyos kung ano ang nais niyang ituro sa iyo. Nay, suriin ang iyong buhay at tingnan kung may mga desisyon kang ginagawa nang hindi kumukonsulta sa Kanya. Magsisi at lumapit muli sa Diyos. Panatilihing matibay ang relasyon mo sa Panginoon. Ibahagi ang iyong natutunan upang makatulong sa iba. Kung nararamdaman mong may sinasabi ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng sakit, isulat sa mga komento. Panginoon, nais kong marinig ang iyong tinig at maunawaan ang iyong mga palatandaan. Huwag kang aalis. Sa dulo ng pag-aaral na ito, may isang makapangyarihang espiritual na susi na maaaring ganap na magbago sa iyong buhay. Ang proseso ng pagdurusa. Kapag dinadala tayo ng Diyos sa ilang upang ituro ang pagtitiwala. Madalas, kapag nakakaranas tayo ng sakit sa ating katawan, ang unang reaksyon natin ay humanap agad ng lunas. Gusto nating mawala ang sakit sa lalong madaling panahon na magbago kaagad ang sitwasyon. Ngunit paano kung ang sakit na ito ay bahagi ng isang mas malalim na proseso? Paano kung ginagamit ito ng Diyos upang turuan tayo kung paano lubos na magtiwala sa Kanya? Ang Biblia ay puno ng kwento ng mga taong dumaan sa matitinding pagsubok. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagdurusa, sila ay lumabas na mas malakas, mas matatag at mas malapit sa Diyos. Ang ilang disyerto ay hindi kailanman isang komportabling lugar,
Ngunit doon tinuturo ng Diyos ang kanyang pinakamalalalim na aral. Ngayon, mauunawaan mo na ang sakit na nararanasan mo ay maaaring isang daan patungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ang ilang bilang paaralan ng Diyos, ang karanasan ng bayan ng Israel. Isipin mo ang isang grupo ng mga taong biktima ng pang-aalipin sa loob ng maraming taon. Ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng matinding paghihirap sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Sila ay nakaranas ng pang-aapi, gutom at kawalan ng pag-asa. Ngunit isang araw, itinakda ng Diyos si Moises upang palayain sila. Lumabas sila sa Ehipto, sila ay malaya. Ngunit sa halip na diretsyong pumunta sa lupang pangako, dumaan muna sila sa ilang. Bakit ang Diyos ay maaaring nagbigay sa kanila ng mas madaling daan patungo sa lupang pangako, ngunit pinili niya ang ilang bilang isang pagsubok at pagsasanay? Bago sila pumasok sa lupaing ipinangako ng Diyos, kailangan muna nilang matutong magtiwala sa Kanya ng lubusan. Sa ilang, naranasan nila ang gutom at uhaw, ngunit nagbigay ang Diyos ng mana mula sa langit at tubig mula sa bato. Naramdaman nila ang pagod at panghihina, ngunit ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Anong matututunan natin dito? Ang ilang ay maaaring panahon ng sakit, ngunit ito rin ay panahon ng pagpapala. Hindi tayo dinadala ng Diyos sa ilang upang sirain tayo, kundi upang hubugin tayo. Sa gitna ng ating paghihirap, ipinapakita ng Diyos na Siya ang ating tagapagtustos, ating patnubay at ating sandigan. Baka ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang iyong sariling ilang. Pakiramdam mo ba na parang pagala-gala ka lamang, walang malinaw na direksyon? Huwag kalimutan, hindi ka iniwan ng Diyos. Ginagabayan niya ang bawat hakbang mo tulad ng paggabay niya sa Israel. Si Elias sa ilang, ang depresyon at pagkapagod sa espiritu. Isa pang malakas na halimbawa kung paano kumikilos ang Diyos sa gitna ng sakit ay ang kwento ng propeta Elias. Si Elias ay isa sa pinakadakilang propeta ng Israel. Hinarap niya ang mga bulaang propeta ni Baal. Hinamon niya ang masamang hari. Nagpababa siya ng apoy mula sa langit bilang tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit pagkatapos ng isang malaking tagumpay, si Elias ay biglang nakadama ng matinding pagkapagod, takot at panghihina. Tumakas siya sa ilang, natatakot sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at hiniling niyang mamatay na lamang. Nawalan siya ng pag-asa at bumagsak sa matinding pagod. Naranasan mo na ba ito? Isang sakit sa katawan na tila walang paliwanag. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Ngunit tingnan natin kung paano tumugon ang Diyos kay Elias. Nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang bigyan siya ng pagkain at tubig. Ipinapakita na hindi niya binabaliwala ang ating pisikal na pangangailangan. Pinayagan ng Diyos si Elias na magpahinga. Minsan, ang sakit ay paalala na kailangan nating matutong magpahinga sa Diyos. Nagsalita ang Diyos sa isang banayad na tinig, hindi sa lindol, hindi sa apoy, kundi sa isang banayad na bulong. Wurs Hari 10:12. Ano ang matututunan natin dito? Ang pisikal na pagkapagod ay maaaring senyales ng mas malalim na espiritual na problema. Ang Diyos ay nangangalaga sa atin ng buo, katawan, isip at espiritu. Siya ay nagsasalita sa gitna ng ating katahimikan at kailangan nating matutong makinig. Kung ngayon ay may bigat kang nararamdaman, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa, ipinaglalaban ka ng Diyos. Ang proseso ng paghubog, ang halimbawa ng magpapalayok at ang putik. Sa Jeremias 18, dinala ng Diyos si Jeremias sa bahay ng isang magpapalayok, potter. Doon nakita niya ang isang palayok na nahugis sa kamay ng magpapalayok. Ngunit sa isang punto, nabiyak ang palayok. Ano ang ginawa ng magpapalayok? Hindi niya tinapon ang putik. Sa halip, inumpisahan niyang muli ang paggawa, hinubog ito
at ginawang isang bagong sisidlan. Minsan, ang sakit ay bahagi ng proseso ng Diyos sa ating buhay. Maaring tinatanggal niya ang mga bagay na kailangang alisin. Maaring hinuhubog niya tayo para sa mas dakilang layunin. Mahirap ang proseso, ngunit sa dulo nito, may mas malaki siyang plano. Paano haharapin ang proseso ng sakit ng may pananampalataya? Kung ang sakit na nararanasan mo ngayon ay bahagi ng pagtuturo ng Diyos, paano mo ito dapat harapin? Tumigil sa paglaban at magsimulang magtanong. Sa halip na tanungin ng Diyos, bakit ako nahihirapan? Tanungin mo siya, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin? 2. Magtiwala na may mas malaking layunin ng Diyos. Ang iyong ilang ay hindi panghabang buhay. Ang lupang pangako ay naghihintay sa iyo. Alagaan ang iyong katawan at isip. Kung ang sakit mo ay dulot ng labis na pag-aalala o emosyonal na bigat, seryosohin mo ito at ayusin sa gabay ng Diyos. Maghintay ng may pananampalataya. May mga paggaling na biglaan, pero may mga paggaling din na dahan-dahan. Ang Diyos ang may tamang panahon. Alalahanin na ang Diyos ang may kontrol. Hindi kailanman nasasayang ang iyong paghihirap sa kamay ng Diyos. Isang hakbang ng pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, sumulat sa komento. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong proseso. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya at tandaan, ang pinakamahalagang revelasyon ng pag-aaral na ito ay paparating pa lang. Manatili ka rito dahil may isang makapangyarihang katotohanan na nais ibunyag ng Diyos sa iyo. Ang sakit bilang daan patungo sa kagalingan kapag itinuturo sa atin ng Diyos kung paano muling maibalik ang ating buhay. Napansin mo na ba na ang ilan sa pinakamalalalim na kagalingang espiritual at emosyonal ay dumarating pagkatapos ng matinding sakit o pagsubok? Madalas, lumalapit tayo sa Diyos upang humingi ng kagalingan at kaluwagan mula sa ating pinagdaraanan. Ngunit nais ng Diyos na ibigay sa atin, higit pa sa pansamantalang ginhawa, nais niya tayong ganap na baguhin. Kung ikaw ay dumaranas ng matinding pagsubok ngayon, tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng sakit ng walang dahilan. May mas malaking plano siya sa lahat ng iyong pinagdaraanan. At ngayon, mauunawaan mo kung paano maaaring maging daan ang iyong sakit para sa kagalingang nais ibuhos ng Diyos sa iyong buhay. Ang kagalingan ay nagsisimula sa loob. Ano ang nakatago sa iyong puso? Maraming tao ang humihingi ng kagalingan para sa kanilang katawan, ngunit hindi nila napapansin ang mga sugat na matagal nang nasa kanilang puso. Naranasan mo na bang makaramdam ng isang bigat sa iyong puso na tila naaapektuhan ang iyong pisikal na katawan? Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating panloob na kalagayan ay may direktang epekto sa ating kalusugan. Ang Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay nagpapalanta sa mga buto. Ibig sabihin, may mga pisikal na sakit na maaaring nag-ugat sa ating emosyon at espiritu. Ang mga damdamin tulad ng hinanakit, takot, pagkabalisa, galit, maaaring magpakita sa ating katawan bilang pagkapagod, pananakit at iba pang karamdaman. Napansin mo ba kung paanong ang ibang tao ay nagkakaroon ng malalang sakit matapos dumaan sa matinding trauma? Hindi iyon isang pagkakataon lamang. Ginawa tayo ng Diyos bilang isang buo. Ang ating katawan, isipan at espiritu ay magkaugnay. Kung matagal ka nang naghahanap ng kagalingan para sa iyong katawan, tanungin mo ang iyong sarili, may sugat ba sa aking puso na hindi pa gumagaling? Mayroon ba akong hinanakit na hindi ko pa napapalaya? Pinapayagan ko ba ang Diyos na buuing muli ang aking espiritu? Dumating si Jesus upang magdala ng ganap na kagalingan, hindi lang sa ating katawan, kundi pati sa ating kaluluwa. Tunmang pagpapagaling ng paralitiko, ang kagalingan ay nagsisimula sa espiritu.
Isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng kagalingan sa Biblia ay ang tungkol sa lalaking paralitiko sa Juan chapter 1 ring. Ang lalaking ito ay lumpo sa loob ng 38 taon, araw-araw. Siya ay nakahiga sa tabi ng tangke ng Bethesda, naghihintay ng pagkakataong lumubog sa tubig upang gumaling. Ngunit nang dumating si Jesus, hindi niya agad pinagaling ang katawan ng lalaki. Sa halip, tinanong niya, "Gusto mo bang gumaling?" Parang isang madaling tanong, hindi ba? Ngunit alam ni Jesus na ang kagalingan ay nagsisimula sa loob. Bago pagalingin ang katawan, gusto niyang malaman kung handa ba ang lalaking ito na baguhin ang kanyang isipan at buhay. At nang sumagot ang lalaki, sinabi ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad." Agad siyang gumaling. Ngayon, isipin mo ito. Gusto mo bang gumaling, pero patuloy mong hinahawakan ang mga bagay na nagpapasakit sa iyo? Nanalangin ka ba ng kagalingan pero hindi mo kayang magpatawad? Gusto mo ng pagbabago pero hindi ka handang umalis sa dating paraan ng pamumuhay? Ang lalaking ito ay gumaling dahil sumunod siya sa utos ni Jesus. Ngayon, maaaring sinasabi rin ng Diyos sa iyo, "Tumayo ka." Hindi mahalaga kung gaano katagal mo nang nararamdaman ang sakit na ito. Kung handa kang lubos na magtiwala sa Diyos, kaya niyang ibalik ang buong buhay mo. Ang babaeng nakayuko kapag ang sakit ay isang espiritual na pagkakadena. Sa Lucas 22:10-13, may isang babae na nakayuko sa loob ng 80 taon. Hindi niya maitaas ang kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay nakakadena sa isang kondisyon na pumipigil sa kanya na lumakad ng maayos at mamuhay ng normal. Ngunit nang makita siya ni Jesus, sinabi niya, "Babae, ikaw ay pinalaya mula sa iyong sakit." At agad siyang gumaling. Ngayon, isipin mo ito, ilan sa atin ang hindi pisikal na nakayuko, ngunit espiritual na alipin ng nakaraan. Maraming tao ang bitbit ang bigat ng trauma, takot at hinanakit na pumipigil sa kanila na makita ang hinaharap. Tanungin mo ang sarili mo, may dinadala ka bang pasanin na pumipigil sa iyong kalayaan? May sugat ba sa iyong puso na nagpapahirap sa iyong paglalakad patungo sa plano ng Diyos? Kung oo, tandaan mo ito, si Jesus ang may kapangyarihang palayain ka. Hindi lang siya nagnanais na alisin ang iyong sakit, nais niyang ganap kang palayain. Ang kapangyarihan ng kapatawaran sa pagpapagaling ng katawan at kaluluwa. Maraming pisikal na sakit ang konektado sa mga hindi pa natin nalulutas na sugat sa ating emosyon. At isa sa pinakamalaking hadlang sa kagalingan ay ang kawalan ng kapatawaran. Sinabi ni Jesus na ang kapatawaran ay mahalaga sa ating buhay espiritual. Kapag tayo ay nagkikimkim ng galit at hinanakit, tayo mismo ang nakakadena sa sakit at pait. Mateo 6:2, "Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin." Ang pagpapatawad ay isang hakbang ng pananampalataya at maraming paggaling ang nangyayari sa sandaling tayo ay magdesisyon na pakawalan ang ating sakit. Paano matatanggap ang kagalingang nais ng Diyos para sa iyo, Micah said? Manalangin ng may pagsisiyasat, tanungin ng Diyos kung may nais siyang ituro sa iyo sa pamamagitan ng sakit na ito. Suriin ang iyong puso. Mayroon bang sugat o hinanakit na hindi mo pa pinapakawalan, tested? O kumilos ng may pananampalataya, magpatawad, magtiwala, at hayaan ang Diyos na kumilos. Ipagkatiwala ang proseso sa Diyos. Minsan ang paggaling ay biglaan, minsan ito ay isang proseso, isang hakbang ng pananampalataya. Kung naniniwala kang may kapangyarihan ng Diyos upang ibalik ang iyong kalusugan at espiritu, sumulat sa mga komento. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kagalingan. Tandaan, ang pinaka-mahalagang revelasyon ng pag-aaral na ito ay paparating pa lamang. Huwag kang aalis dahil may isang napakahalagang mensahe ang Diyos na nais niyang ipahayag sa iyo. Kapag ang sakit ay paghahanda para sa iyong tawag, ang proseso
bago dumating ang pangako. Naitanong mo na ba kung bakit may ilang sakit na tila tumatagal ng higit sa inaasahan? Madalas, dumadaan tayo sa mga pagsubok na mukhang hindi makatarungan, mga mahihirap na panahon na tila walang malinaw na dahilan. Ngunit paano kung ang sakit na nararanasan mo ngayon ay bahagi ng isang banal na pagsasanay? Paano kung ginagamit ito ng Diyos upang ihanda ka para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong iniisip? Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong dumaan muna sa matinding sakit bago nila natanggap ang katuparan ng kanilang tawag mula sa Diyos. Bakit? Dahil lagi munang hinuhubog ng Diyos ang mga taong nais niyang gamitin sa isang makapangyarihang paraan. Ngayon, mauunawaan mo kung paano maaaring maging daan ang iyong sakit patungo sa iyong tadhana. Si Jose, mula sa bilangguan patungo sa palasyo, ang sakit na naghahanda sa pananawagan. Ang kwento ni Jose ay isa sa pinakamalinaw na patunay na hindi kailanman sinasayang ng Diyos ang ating sakit. Bilang bata pa lamang ipinakita na ng Diyos kay Jose ang isang espesyal na tawag. Nagkaroon siya ng mga panaginip kung saan ipinapakita ng Diyos na siya ay magkakaroon ng isang mataas na posisyon ng kapangyarihan. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos nito? Pinagtaksilan siya ng sarili niyang mga kapatid. Ipinagbili siya bilang alipin. Pinaratangan siya ng hindi makatarungan at ibinilanggo. Bakit pinayagan ng Diyos na pagdaanan ito ni Jose kung mayroon siyang dakilang plano para sa kanya? Dahil bago siya maging tagapamahala, kailangan muna siyang ihanda ng Diyos. Kung dinala agad si Jose mula sa bahay ng kanyang ama patungo sa trono, wala siyang sapat na karakter upang mamuno ng may karunungan. Ngunit sa pamamagitan ng sakit, natutunan niya ang mahahalagang aral. Magtiwala sa Diyos kahit sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Matutong mamahala ng yaman, una sa bahay ni Potifar at kalaunan sa bilangguan, umasa sa hustisya ng Diyos sa halip na paghihiganti ng tao. Kung ikaw ay nasa isang panahon ng sakit, tandaan mo ito. Maaaring hinahanda ka ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin. Hindi alam ni Jose, ngunit bawat luha na kanyang iniiyak ay naglalapit sa kanya sa trono ng Ehipto. Ang iyong sakit ngayon ay maaaring bahagi ng katuparan ng isang pangakong ibinigay ng Diyos sa iyo. Si Moises, ang sakit ng nakaraan na humubog sa kanyang tawag. Isa pang makapangyarihang halimbawa ay si Moises. Ipinanganak siya sa panahon ng matinding pag-uusig. Ang kanyang ina ay napilitang itago siya at kalaunan ipinaubaya siya upang lumaki sa palasyo ng paraon. Sa kabila ng marangyang buhay, si Moises ay may matinding tawag sa kanyang puso. Ngunit isang maling hakbang ang nagpabago sa lahat. Pinatay niya ang isang Ehipsyo upang ipagtanggol ang isang Hebreo at napilitang tumakas sa ilang. Sa paningin ng tao, mukhang isang kabiguan ito. Ngunit sa paningin ng Diyos, ito ay simula ng isang banal na proseso. Siya ay ginugol ng 40 taon sa ilang bilang isang pastol, malayo sa Ehipto, malayo sa bayan na nais niyang palayain, at malayo sa kanyang dating posisyon. Maaaring inakala niyang tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam ay ginagamit ng Diyos ang panahong ito upang ihanda siya. Sa ilang, natutunan ni Moises ang tunay na pagpapakumbaba, ang pagtitiwala sa tinig ng Diyos, ang pamumuno sa katahimikan bago pangunahan ang isang bansa. At sa ilang mismo, siya kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng nagliliyab na palumpong. Ngayon, maaaring nararamdaman mo na ikaw ay nasa isang disyerto ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam mo ba na parang malayo ka na sa dati mong pangarap? Tandaan mo ito, ang ilang ay hindi isang katapusan, kundi isang lugar ng paghahanda. Si Moises ay naunawaan lamang ang kanyang tawag matapos niyang maranasan ang disyerto. Ang iyong sakit ngayon ay maaaring isang hakbang papunta sa iyong tawag mula sa Diyos.
Si Jesus, ang sakit na humantong sa pinakadakilang tagumpay. Walang mas dakilang halimbawa ng paghihirap na nagdulot ng katuparan ng isang banal na layunin kaysa kay Jesus. Dumating siya sa mundo upang tuparin ang isang misyon, iligtas ang sangkatauhan. Ngunit bago dumating ang tagumpay ng pagkabuhay na mag-uli, dumaan muna siya sa krus. Pinagtaksilan siya ng malapit na kaibigan, pinaratangan siya ng hindi makatarungan, pinahirapan, hinubaran at ipinako sa krus. Sa paningin ng mundo, parang tapos na ang lahat. Ngunit hindi nila alam na sa gitna ng kanyang pinakamalalim na sakit, natutupad niya ang dakilang plano ng Diyos. 3 araw ang lumipas, siya ay nabuhay na muli. At ito ang aral na kailangan nating tandaan. Ang sakit ay maaaring tila katapusan, ngunit sa Diyos, ito ay simula ng isang bagong bagay. Kung si Jesus mismo ay dumaan sa sakit upang matupad ang kanyang misyon, bakit natin iisipin na ang ating daan ay palaging magiging madali? Ang sakit ay hindi kailanman magiging huling yugto para sa mga nasa kamay ng Diyos. Kung ikaw ay nasa isang panahon ng pagsubok, tandaan mo ito. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ano ang dapat gawin kapag parang hindi na kaya ang sakit? Kung ang iyong sakit ngayon ay tila hindi mo na makayanan, narito ang ilang katotohanang maaaring magpalakas sa iyo. Ang Diyos ay laging kasama mo sa gitna ng sakit. Ang bawat sakit na mula sa Diyos ay may layunin. Tricks, ang sakit ay maaaring maging daan patungo sa katuparan ng isang pangako. Ang panahon ng sakit ay pansamantala lamang. Ang susi upang makayanan ito ay pagtitiwala sa Diyos. Sinabi ng Biblia, ang pagluha ay maaaring magtagal ng magdamag, ngunit ang kagalakan ay darating sa umaga. Awit 35. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, isulat sa mga komento, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong proseso. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya at tandaan, ang pinakamahalagang revelasyon ng pag-aaral na ito ay paparating pa lamang. Huwag kang aalis dahil may isang makapangyarihang katotohanang nais ipahayag ng Diyos sa iyo. Paano gawing patotoo ang iyong sakit? Ang layunin ng Diyos sa likod ng paghihirap. Naisip mo na ba kung bakit ang pinakamalalalim na kwento ng pananampalataya at tagumpay ay palaging nauuna sa matinding sakit? Kung susuriin mong mabuti, mapapansin mong ang mga taong may pinakamalaking epekto sa mundo ay yaong dumaan sa matitinding pagsubok at lumabas na binago ng Diyos. Ito ay dahil hindi kailanman hinahayaan ng Diyos na tayo ay maghirap ng walang dahilan. Kung pinadaan ka niya sa apoy, ito ay dahil nais niya na maging dalisay kang parang ginto. Ngayon, mauunawaan mo kung paano gagamitin ng Diyos ang iyong sakit upang maging isang makapangyarihang patotoo na magpapalaya sa iba at magpapatupad ng isang mas malaking layunin sa iyong buhay. Ang sakit ay hindi kailanman katapusan. Tayo ay tinawag ng Diyos upang ibahagi ang ating kwento. Kapag tayo ay nasa gitna ng sakit, madalas nating iniisip na hindi na ito matatapos. Pakiramdam natin ay parang natigil na ang ating buhay sa gitna ng paghihirap. Ngunit may malinaw na pangako ang Diyos sa kanyang salita. Lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos na tinawag ayon sa kanyang layunin. Roma 8:28. Ibig sabihin, kahit ang iyong sakit ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa mga plano ng Diyos. Napansin mo ba na kapag tayo ay nakakarinig ng isang malakas na patotoo, ito ay nagiiwan ng matinding epekto sa ating puso? Ito ay dahil ang mga patotoo ay hindi lang simpleng kwento, ito ay buhay na ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, isipin mo ito, paano kung ang sakit na iyong pinagdaanan ay maaaring maging patotoo na magpapalaya sa iba? Maraming beses, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang ilang pagsubok upang balang araw matulungan natin ang iba na dumaraan sa parehong pagsubok.
Ang iyong peklat ay maaaring maging lunas para sa iba. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong hayaan ng Diyos na gamitin ang iyong kwento para sa isang mas mataas na layunin. Ang halimbawa ni Pablo, ang taong ginamit ang kanyang sakit bilang pinakamalakas niyang patotoo. Si Apostol Pablo ay isa sa pinakamakapangyarihang mangangaral sa kasaysayan. Sinulat niya ang malaking bahagi ng Bagong Tipan at patuloy na nakakaimpluwensya sa mga henerasyon hanggang ngayon. Ngunit napansin mo ba na ang buhay ni Pablo ay puno ng sakit? Siya ay inuusig at inuusig. Paulit-ulit siyang nakulong. Dumanas siya ng gutom, hagupit at sakuna. Mayroon siyang tinik sa laman na hindi inalis ng Diyos. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tumigil. Sa halip na magreklamo, ginamit niya ang kanyang sakit upang ipangaral ang salita ng Diyos ng may mas matinding sigasig. 2 Korinto 12:9, sapagkat kapag ako'y mahina, saka naman ako malakas. Ibig sabihin, ang ating sakit ay maaaring maging daan upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Maaaring nagtatanong ka ngayon, bakit ako? Bakit ako dumaranas ng ganitong pagsubok? Ngunit paano kung baguhin mo ang tanong? Paano ko magagamit ang sakit na ito upang ipakita ang kabutihan ng Diyos? Ito ang ginawa ni Pablo. Hindi niya nakita ang kanyang sakit bilang isang parusa, kundi bilang isang pagkakataon upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, handa ka bang hayaan ng Diyos na gamitin ang iyong sakit para sa isang mas mataas na layunin? Ano ang itinuturo ng sakit na ito sa iyo? Bago mo magamit ang iyong sakit bilang patotoo, mahalagang maunawaan kung ano ang itinuturo nito sa iyo. Itanungin ang sarili mo, pinalapit ba ako ng sakit na ito sa Diyos? Maraming tao ang nakakatagpo ng tunay na relasyon sa Diyos sa gitna ng matinding pagsubok. Ginawa ba ako nitong mas maawain sa iba? Ang mga taong dumaan sa sakit ay mas madaling umunawa sa pinagdaraanan ng iba. Tinulungan ba akong makita ang buhay mula sa ibang pananaw? Minsan, ang sakit ang nagtuturo sa atin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Nararamdaman ko bang kaya kong tumulong sa iba gamit ang natutunan ko? Madalas, ang ating mga pagsubok ay daan upang matulungan natin ang iba na dumaraan sa parehong sitwasyon. Kung natagpuan mo ang layunin sa iyong sakit, nangangahulugan na hindi ito nasayang. Ngayon, oras na upang ibahagi ang ginawa ng Diyos sa iyo. Paano gawing patotoo ang iyong sakit kung nais mong gamitin ng Diyos ang iyong kwento upang maapektuhan ng iba? Sundin ang mga hakbang na ito. Huwag mahiya sa iyong pinagdaanan. Maraming tao ang nagtatago ng kanilang peklat, ngunit ito mismo ang patunay ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ibahagi ang natutunan mo. Bawat pagsubok ay may dalang aral. Ano ang itinuro sa iyo ng Diyos sa proseso? Tulungan ang iba na dumadaan sa parehong pagsubok. Kung ikaw ay nakalampas na sa isang matinding hamon, maaari kang maging tinig ng pag-asa sa mga taong nasa gitna pa nito. Ipagbunyi ang kabutihan ng Diyos. Kapag ibinabahagi mo kung paano ka binago ng Diyos, pinalalakas mo rin ang iyong pananampalataya. Limba, gamitin ang iyong karanasan upang palakasin ang kaharian ng Diyos. Ang iyong kwento ay maaaring gamitin sa maraming paraan, sa pangangaral, pagsusulat, pagpapayo o simpleng pagbibigay ng pag-asa sa isang taong nangangailangan. Kung handa kang hayaan ng Diyos na gamitin ang iyong sakit para sa kanyang layunin, gagawin niyang isang malakas na patotoo ang dating trahedya sa iyong buhay. May kapangyarihan ang iyong kwento, oras na para makaapekto ka sa iba. Ngayon nais kitang anyayahan sa isang hakbang ng pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, isulat sa mga komento. Panginoon, iniaalay ko ang aking sakit upang maging patotoo. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Isang pagkilala na ang Diyos ay may layunin sa lahat ng iyong pinagdaanan. At tandaan,
Ang pinakamahalagang revelasyon ng pag-aaral na ito ay paparating pa lamang. Sa susunod na bahagi, mauunawaan mo kung paano ganap na maibabalik ng Diyos ang iyong buhay at madadala ka sa tadhana na kanyang inihanda para sa iyo. Manatili ka rito dahil ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay paparating pa lamang. Ang ganap na pagsasauli kapag ang Diyos ay hindi lamang pinagagaling ang katawan, kundi rin ang kaluluwa at espiritu. Sa lahat ng ating napag-usapan, maaaring naunawaan mo na ang sakit ay hindi kailanman isang katapusan. Ito ay isang proseso. At tulad ng bawat proseso, ito ay may layunin at isang destinasyon. Ngunit may isang bagay pang kailangang pag-usapan, ang ganap na pagsasauli. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay tiisin lamang ang sakit at matuto mula rito. Nais niyang ganap kang maibalik. At kapag ang Diyos ang nagsasauli, hindi lamang niya ibinabalik ang nawala, binibigyan kanya ng bago, isang bagay na mas malaki kaysa sa inaakala mo. Ngayon, mauunawaan mo kung paano gumagana ang banal na pagsasauli at kung paano mo ito matatanggap sa iyong buhay. Hindi lamang ipinapanumbalik ng Diyos, ginagawa niyang lahat na bago. Maraming tao ang nananalangin na sana mabalik lang ang mga bagay tulad ng dati bago sila nakaranas ng sakit. Ngunit hindi gumagana ang Diyos sa ganoong paraan. Hindi lamang niya nais na ibalik ka sa dati mong estado, nais niyang dalhin ka sa isang mas mataas na antas. Joel 2:25, ibabalik ko sa inyo ang mga taong kinain ng balang. Napansin mo ba? Hindi lang niya sinabi na ibabalik niya ang nawala. Sinabi niyang ibabalik niya ang mga taon. Ibig sabihin, hindi lang sugat ang kanyang pinagagaling, ibinabalik niya pati ang oras at mga pagkakataon. Hindi lang kanyang pinapawi ang sakit, binibigyan niya ng bagong sigla ang iyong puso. Hindi lang niya binubuo ang nawasak, binibigyan kanya ng panibagong buhay. Kung nararamdaman mong may mga bagay na ninakaw ng sakit mula sa iyo, ang iyong kagalakan, ang iyong pag-asa, ang iyong mga pangarap, alalahanin mong may kakayahan ng Diyos na ibalik ang lahat ng ito at higit pa. Ang sakit ay maaaring naging matindi, ngunit ang pagsasauli ng Diyos ay laging mas dakila. Ang proseso ng pagsasauli, ang halimbawa ni David. Si David ay isang taong malapit sa puso ng Diyos, ngunit hindi siya nakaligtas sa matinding sakit at pagsubok. Siya ay inusig ni Haring Saul kahit wala siyang kasalanan. Ginugol niya ang maraming taon sa pagtakas, nagtago sa mga kuweba at tinrato bilang kriminal. Dumanas siya ng matinding pagkawala, pagkakanulo at maging ang sariling pagkakamali sa harap ng Diyos. Ngunit tingnan mo kung ano ang ginawa ng Diyos nang mawala ang lahat kay David sa Ziklag. Hindi lang niya ito ibinalik, binigyan pa siya ng higit pa. 1 Samuel 30:18-19. Nang si David ay nagkasala at nagsisi, hindi lang siya pinatawad, ibinalik ng Diyos ang kanyang relasyon at ginawa siyang isa sa pinakadakilang hari ng kasaysayan. Sa 2 Samuel 12:13. Sa harap ng kanyang mga kaaway, hindi lang siya iniligtas, pinalakas siya ng Diyos upang maging pinakadakilang hari ng Israel. Ano ang matututunan natin dito? Ang pagsasauli ng Diyos ay laging may kasamang higit pa. Kapag may nawala sa iyo, huwag kang matakot. Baka may mas malaki siyang inihanda para sa iyo. Ang panahon ng sakit ay maaaring maging daan patungo sa panahon ng tagumpay. Kung sa tingin mo may nawala sa iyo sa iyong paglalakbay, maghanda ka dahil maaaring ang Diyos ay naglalagay sa iyo sa isang posisyon para sa higit pang pagpapala. Paano pinagagaling ng Diyos hindi lamang ang katawan, kundi rin ang kaluluwa at espiritu? Maraming tao ang iniisip na ang kagalingan ay tungkol lamang sa katawan. Ngunit ang Diyos ay kumikilos ng mas malalim, kagalingan ng katawan. Ang Diyos ay may kapangyarihang ibalik ang iyong kalusugan, bigyan ka ng bagong sigla at patatagin ang iyong katawan. Kagalingan ng kaluluwa, ang Diyos ay may kakayahang palayain ka mula sa mga hinanakit, trauma,
takot at insekuridad na nagpapahirap sa iyo, kagalingan ng Espiritu, ang Diyos ay maaaring muling buhayin ang iyong pananampalataya, palalimin ang iyong relasyon sa Kanya at bigyan ka ng bagong layunin sa buhay. Ngayon, mag-isip ka saglit. Napagaling ka na ba sa iyong katawan, ngunit may sugat ka pa sa iyong puso? Pakiramdam mo ba ay nanghina ang iyong pananampalataya dahil sa mga pagsubok? Mayroon ka bang mga nakaraan na pilit kang hinihila pabalik? Kung ang sagot mo sa alinman sa mga ito, tandaan mong ang Diyos ay may isang ganap na pagsasauli para sa iyo. At ngayon, nais niyang simulan ang prosesong ito sa iyong buhay. Ano ang dapat gawin upang matanggap ang ganap na pagsasauli ng Diyos? Kung nais mong maranasan ang buong pagsasauli ng Diyos, sundin ang mga hakbang na ito. Tanggapin na tanging Diyos lamang ang makakapanumbalik sa iyo. Huwag mong hanapin ang solusyon sa mga bagay na hindi makakabuo sa iyo. Ito, ibigay mo ng buo ang iyong sakit sa Kanya. Tumigil ka sa paghawak sa sakit na ito mag-isa. Ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Pakawalan ang nakaraan. Hindi mo maaaring pasukin ang bagong panahon ng Diyos kung nakakadena ka pa rin sa dating sugat. Trade the disfall. Palalimin ang relasyon mo sa Diyos. Ang pagsasauli ay hindi nagaganap sa isang iglap lamang. Ito ay isang patuloy na paglalakad kasama ng Panginoon. Migay, manalig na may mas dakilang plano ang Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang nawala sa iyo, dahil ang Diyos ay dalubhasa sa pagbubuo ng wasak na buhay. Kung naniniwala kang kaya kang ibalik ng Diyos, isulat sa mga komento, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pagsasauli sa aking buhay. Higit pa ito sa isang pangungusap, ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Ano ang susunod? Ang pinakamalaking revelasyon ay malapit ng ibigay. Kung narating mo ang puntong ito, malinaw na may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Ngunit may higit pang nais siyang ipahayag sa iyo. Sa susunod na bahagi ng pag-aaral na ito, mauunawaan mo kung paano maaaring dalhin ng pagsasauling ito ang iyong buhay sa isang antas na hindi mo pa kailanman naisip. Ang pagtatapos ng araling ito ay magbibigay sa iyo ng isang espiritual na susi na maaaring magtanggal ng mga hadlang sa iyong buhay at magbukas ng bagong pintuan ng pagpapala. Huwag kang aalis dahil ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay paparating pa lamang. Ang susi sa isang bagong buhay sa Diyos. Kung narating mo ang puntong ito, binabati kita. Ibig sabihin, ikaw ay may pagnanais na lumalim pa sa pananampalataya, hindi lamang upang mabuhay ng mababaw, kundi upang tuklasin ang hiwaga ng Diyos sa mas malalim na paraan. Ngunit bago matapos ang araling ito, may isang mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Lahat ng natutunan mo rito ay hindi dapat manatiling impormasyon lamang. Ito ay dapat maging isang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Ang sakit ay hindi naging katapusan. Ang paghihirap ay hindi nasayang. Ang Diyos ay hinubog ka, tinuruan ka, at inihanda ka para sa isang mas dakilang layunin. Ngayon ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Sapagkat ang kaalaman na hindi ina-apply ay hindi nagdudulot ng pagbabago. Kung ang nais mong tunay na maranasan ang ganap na pagsasauli ng Diyos, kailangan mong gawin ang susunod na hakbang. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano mo ito magagawa. Huwag bumalik sa dating buhay, manatiling matibay sa Diyos. Maraming tao ang dumadaan sa proseso ng kagalingan at pagsasauli, ngunit pagkatapos bumabalik sila sa dating buhay, sa parehong pagkakamali at sa mga maling impluensya. Bakit ito nangyayari? Dahil ang pagsasauli ng Diyos ay dapat panatilihin sa pamamagitan ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Ang Mateo 12:43-45 ay nagpapakita ng isang babala mula kay Jesus. Kapag ang isang masamang espiritu ay pinalayas mula sa isang tao, ito ay bumabalik at natatagpuan ang bahay na walang laman. Dahil dito, bumabalik ito kasama ang iba pang mas malalalang espiritu. Ano ang ibig sabihin nito? Matapos kang palayain ng Diyos,
dapat mong punuin ang iyong buhay ng kanyang presensya upang hindi ka muling bumagsak sa bitag ng nakaraan. Kung nais mong manatili sa bagong yugtong ito ng iyong buhay, narito ang ilang mahahalagang hakbang. Maging malapit sa Diyos araw-araw. Hindi sapat ang paminsan-minsang panalangin. Hanapin siya araw-araw, basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang gabay mo sa buhay. Kung nais mong manatiling matibay, kailangan mong mabuhay ayon dito. Lumayo sa anumang bagay na humihila sa iyo palayo sa Diyos. Kung may mga bagay na maaaring ibalik ka sa dati mong buhay, putulin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Palibutan ang sarili mo ng mga taong magpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang tamang kapaligiran ay tutulong sa iyong paglago espiritual. Ibahagi ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong patotoo ay maaring maging susi sa kalayaan ng iba. Ngayon na pinagaling ka ng Diyos, huwag mong hayaang may magnakaw ng tagumpay na ito. Ang dakilang layunin sa likod ng iyong sakit. Marahil minsan mong natanong, bakit pinayagan ng Diyos na maranasan ko ito? Ngayon alam mo na, ang Diyos ay hindi kailanman nagsasayang ng sakit. Ginamit niya ang bawat mahirap na sandali, bawat luha, bawat pagsubok upang palakasin ka gawing mas matalino at ihanda ka sa mas dakilang bagay. At higit pa roon, nais niyang gamitin ang iyong kwento upang maapektuhan ng iba. Ang iyong natutunan dito ay maaaring maging sagot na hinahanap ng iba. Kung ikaw ay pinagaling, tulungan mo ang iba na gumaling. Kung ikaw ay naibalik sa dating sigla, tulungan mo ang iba na makaranas din nito. Kung ikaw ay napalaya, tulungan mo ang iba na makalaya rin. Ngayon, ikaw mismo ay isang patotoo ng kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng mensaheng ito. Ngayon, may isang napakahalagang bagay akong hihilingin sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, huwag mo itong itago sa iyong sarili. Ibahagi ang mensaheng ito sa hindi bababa sa 5 tao na alam mong nangangailangan ng ganitong salita. Mag-subscribe sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga mensaheng magpapalakas ng iyong pananampalataya. I-activate ang mga notification upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mga aralin, sapagkat mas marami pang mensahe ang nais ipahayag ng Diyos sa iyo. At may isa pa, kung narating mo ang puntong ito, nais kong iwanan mo sa mga komento ang pangungusap na ito. Ako ay patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay higit pa sa isang simpleng komento. Ito ay isang declaration ng iyong pananampalataya, isang paraan upang ipahayag na hindi mo lamang narinig ang mensaheng ito. Pinili mong ipamuhay ito. Ang huling hakbang, ang koneksyong espiritual na dapat mong panatilihin. Ngayong nasa pagtatapos na tayo ng araling ito, nais kong gawin mo ang isang bagay na napakahalaga. Pagkatapos ng araling ito, maglaan ng ilang minuto ng katahimikan. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim. Hayaan mong lumubog sa iyong puso ang mensaheng ito. At sa sandaling ito, gawin mo ang isang taos-pusong panalangin. Sabihin mo sa Diyos, ano ang natutunan mo ngayon? Ano ang nais mong ipagkatiwala sa Kanya? Ano ang nais mong maranasan sa susunod na yugto ng iyong buhay? At higit sa lahat, magpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng nagawa na ng Diyos sa iyong buhay at sa lahat ng gagawin pa niya. Sapagkat tandaan mo ito, ang hinaharap mo ay mas malaki kaysa sa nakaraan mo. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ano ang susunod? Ito ay isang malalim na aralin, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Sa mga susunod na pag-aaral, mas lalo nating susuriin ang mga hiwaga ng salita ng Diyos upang patuloy kang lumago espiritual. Kaya't inaasahan kong makasama ka muli sa susunod na aralin at tandaan mo palagi, ang iyong sakit ay hindi kailanman nasayang. Ang Diyos ay inihahanda ka para sa isang bagay na higit pa sa iyong inaakala. Ngayon, ipamuhay mo ang katotohanan ito. At naway pagpalain ka ng Diyos ng masaganang biyaya
Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kang aalis ng hindi nag-iiwan ng komento at ibinabahagi ito sa iba, sapagkat ang pagbabagong naganap sa iyong buhay ngayon ay maaaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng iba. Magkita-kita tayo sa susunod na aralin, naway sumaiyo ang kapayapaan ni Kristo.